basahin ko lang po yung mensahe po ng Diyos sa umaga po ito dito po sa aklat po ng Efeso chapter 5 verse 15 to 20. Ang sabi dito ng talata ay Efeso 5:15 to 20. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging mga hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos, sa ating Ama, dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So pinagpala ko ng Diyos yung kanyang mga salita. Patuloy po tayo saglit na imugot, tayo manalangin. Patuloy po yung aming pasasalamat, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu sa umaga po ito na kami po ay nandito, may buhay, may kalakasan, upang patuloy na sumamba po sa iyo. Makinig po, Panginoon, ang iyong mga salita. Dalangin po namin na ito po ay lubusan po namin maintindihan, maunawaan, at may pamuhay po namin ito, Diyos, sang-ayon sa iyong dakila mo pong kalooban. Diyos, inakinan po namin ang iyong biyaya, ang iyong pagkapala, ay pinagkaloob po na, O Diyos, sa buhay namin, at ang katugunan ng lahat ng aming mga pananalangin. Sa pangalan po, O Diyos, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ang topic po natin ay pinamagatan ko pong mamuhay sa liwanag ng salita ng Diyos. So, napakaganda na makita natin kung ano po yung dapat natin gawin upang tayo po ay maging, sabi nga dito ng ating mga puntos, yung maging matalino, maging mabuti, maging mapuspos ng banal na Espiritu at patuloy na magpasalamat sa Diyos. So, magagawa mo lang yung lahat ng bagay kapag nandun po yung namuhay tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Tiningnan ko po yung pamumuhay ng mga tao dito sa ibabaw po ng lupa. Sa mundo po kasi kinakailangan para maging matalino ka sa paningin po ng tao, kinakailangan ikaw po ay nakatapos at nag-graduate po ng summa cum laude. Diba? Ganyan. Kaya po yung iba, magna cum laude, o yung iba naman po talaga cum laude lang. O yung iba naman po ay may kaangalan. Yun po yung iba. Yun po yung kanilang mga pinagtapusan. At sa mundo po na to, nakita ko din po yung mga tao matatalino, bago po sila manukulan, may ginagawa po silang panunumpa. Nakakita na po ba kayo ng gano'n? Nilalagay po nila yung kanilang mga kamay doon po sa Biblia. May Bible po silang hinahawakan. Kaya lang, yung Bible po kasi hindi po nakabukas. Nakapatong lang po yung kamay po nila doon sa Bible at sila'y nanunumpa na pawang katotohanan ang kanilang po mga gagawin. Di ba? At sabi nga, talagang mamumuhay sila sa katotohanan at sa katotohanan. Kasi nakapatong po yung kanilang mga kamay doon sa Biblia. Kasi naniniwala po tayo, lahat po ng palatuntunan dito sa ibabaw po ng lupa ay nakasalalay sa salita po ng Diyos. Lahat. Sabi ko nga, wala kang itatanong sa buhay mo na hindi po sasagutin ng Biblia. Kaya sa buhay po natin, napakahalaga upang magawa po natin yung mga bagay nito. Ang sabi dito ng Bible, mamuhay tayo sa liwanag ng salita po ng Diyos. Alam niyo po, yung pinakamatalinong tao ay nagsalita po siya kung paano po magiging matalino yung isang tao. Ang sabi po ni King Solomon, sa Kawikaan, tinignan ko po ito sa dalawang salin. Ang sabi po dito sa Kawikaan 1:7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Sa malalim na Tagalog, ang sabi dito,
ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahama, kapampangan talaga, sa kaunungan at tungo nito. So sabi ka, sa mga talatang ito, yung totoo daw po kaalaman at pagiging matalino ng isang tao, nandun po yung paggalang sa Diyos, nandun po yung pagkatakot sa Diyos. Kasi lagi ko sinasabi, at tinitingnan yung buhay ng tao, ang dami pong tao dito sa ibabaw po ng mundo na matalino. Kaya lang, bakit po sila patuloy na gumagawa ng masama? Ang kulang po sa kanila yung salitang paggalang, yung salitang pagkatakot sa Diyos. Kaya sa Bible, may dalawang klase po ng tao eh. Sabi po ng Bible, isang taong naniniwala sa Diyos at isang taong may takot sa Diyos. Kaya ang unang punto na gusto kong dalhin sa atin, sabi nga, paano magiging mabuting tao? Sabi nga, mabuting tao. O, sabi nga, matalinong tao. Maging matalino. Paano daw po tayo magiging matalino? Una, magkaroon daw po tayo ng paggalang sa Diyos o pagkatakot sa Diyos. Kapag yung tao po ay naging, nandun po yung takot po niya sa Diyos, nandun po yung paggalang niya sa Diyos, tiyak siya po ay tiyak na magiging matalino. Kasi yun po talaga yung totoo. Yung totoong matalinong tao, yun po yung tao may paggalang at pagkatakot sa Diyos. Amen. Pero kapag yung tao, wala pong takot sa Diyos, kahit na matalino, patuloy po siyang gagawa ng pagkakamali. Kaya, binanggit po ng talata, balikan ko lang po yung talata na ating binasa kanina. Ang sabi dito ng verse 15, sabi niya, kaya nga, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Amen. Sabi dito ni Apostol Pablo, sa buhay po ng bawat isa na mananampalataya ng Diyos, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Dalawa lang pong klase yung tao dito sa ibabaw po ng lupa. Isang totoong matalino at isang taong mangmang. At sabi nga ng Bible, magiging matalino po yung isang tao kapag po siya ay may pagkatakot sa Diyos. Kasi nakita ko yung matalino lang dito sa ibabaw ng lupa at walang takot sa Diyos, mangmang pa rin po siya. Bakit? Patuloy po siyang namumuhay sa pagkakamali. Ang daming mga matatalinong tao, sabi nga po nila, ang talino ka ng tao eh, bakit ganun ka nangyari sa buhay niya? Ang talino ka ng mga opisyal na yun, bakit ganun ang ginawa nila? Di ba? Kasi wala po silang takot sa Diyos sa kabila po ng kanilang katalinuhan. Bakit po may mga nasasangkot po sa corruption? Kung titingnan mo yung mga tao na yun, matatalino. Sabi po ng iba, yung mga pagnanakaw dito, ano lang, small. Pagdating sa taas, talaga, big time. Gangster, sabi po nila. Pero matatalino po sila. Kaya napakalaga na makita natin kung paano tayo maging totoong matalino. Lalo na po tayo mga mananampalataya ng Diyos. Kasi ang sabi nga ng Bible, ang huling panahon ay magiging masama. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya ng Diyos, kinakailangan maging matalino po tayo sa patnubay at gabay ng salita po ng Diyos. Amen! Huwag po tayong umayo sa takbo ng mundo. Yung mundo po kasi, patungo yan sa kapahamakan. Pero yung pamumuhay sa salita ng Diyos, patungo po ito sa buhay na walang hanggan. At sabi ko nga, balikan ko lang, ang unang dapat maging katangian po ng isang tao matalino, na doon po na may takot po siya sa Diyos. Kasi kapag may takot ka sa Diyos, malalaman mo yung tama, malalaman mo yung mali. Pero kapag wala kang takot sa Diyos, dahil ito yung ginagawa ng mundo, gagawin po, kahit ikaw po yung taong sinasabing matalino. Alam niyo po, hanga po ako doon sa mga tao matatalino. Pero kapag yung tao walang takot sa Diyos, ang sabi nga ng Bible, sila daw po ay mga taong mangmang.
Diba? Sabi ko na, galing ka, abogado na yun ah. Yung balok-puti ka na idiretso. Ang galing daw. Sabi ko, hindi siya magaling. Pangmang siya. Kasi hindi niya alam yung tama na palatuntunan po ng Diyos. Amen! Dako po ba natin? Amen. Tayo po kasi mga mananampalatayang Diyos, yung sinasabihan dito ni Apostol Pablo na kinakailangan tayo po yung maging matalino sa mundo nito. Hindi tayo matalino to sa takbo ng mundo, kundi matalino tayo po, dahil po tayo ay may paggalang at pagsunod sa Diyos, o magandang sabihin, tayo po yung may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi pa po dyan sa aklat po ng Matthew 7:24, kahit ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Yung tao daw pong matalino, siya daw po yung nakikinig at nagsasagawa ng salita po ng Diyos. Ikaw po yung nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Yun daw po yung taong matalino. Subalit kapag yung tao na sinasabi nilang matalino, hindi po sila nakikinig ng salita ng Diyos, hindi po nila maintindihan yung salita ng Diyos, ang tawag po sa kanila ay mangmang sa salita po ng Diyos. Kaya doon po sa talatang ating binasa, sabi niya, maging matalino kayo at huwag kayong maging mangmang. Kapag tayo po yung nakikinig at umuunawa ng salita ng Diyos, tayo po yung mga taong matatalino. Sa Bible, may mga kwento po sa Bible. Ito po yung kwento po ng tatlong pantas, di ba? Yung po nung panahon po ni Herodes sa Matthew chapter 2. Sabi dito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Yung mga taong matatalino, kilala po nila yung kanilang Panginoon at tagapagligtas. At kilala po nila kung sino po yung dapat po nilang sambahin bilang kanilang Panginoon ng kanila po mga buhay. Amen! Amen. Yun po yung tao matalino. Kilala po niya yung Panginoon na kanya pong tagapagligtas at kilala po niya yung Panginoon na kanyang dapat sambahin. Si Herodes, hindi po niya kilala si Jesus. Kung titignan po natin, king po siya, ganun po siya katalino. Ganun po yung kanyang kalagayan. Subalit, hindi po niya kilala si Jesus na siya po yung tagapagligtas. Ang dami din po mga tao sa ating kapanahunan ngayon, matatalino. Subalit, mangmang pagdating sa pagkakilala at pagkaunawa sa pagsamba o sabi nga, pagkaalam kung sino po yung kanilang tunay na tagapagligtas. Dito nga po sa atin nung minsan, siguro, nahiya po sa akin. Kasi may nililipot. May nililipot na naman po sa bahay-bahay. Siyempre, alam mo naman po yung mga tao na wala pang lubos ang pagkakilala sa Diyos. Kasi ang paniniwala po nila, ganun eh. So, ang tawag po sa kanila ng Diyos doon ay mga hentil o mga pagano. Dahil hindi po nila kilala yung tunay na Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang tingin po sa kanila mga mangmang. Pero ikaw, ako, dahil tayo po yung nakaunawa ng salita ng Diyos, kagaya po ng tatlong pantas, kapapanganak pa lang po ni Jesus, kilala po nila na siya po yung Panginoon at tagapagligtas ng kanila pong mga buhay. Amen! Amen. Yung po yung taong matalino. Kahit presidente ka pa ng isang bansa, kung di mo kilala si Jesus, mangmang ka lang sa paningin po ng Diyos. Matalino ka nga sa mundo, pero sa paningin ng Diyos, mangmang po yung kalagayan po ng isang tao. Kaya, yun po yung napakaganda na nakita natin, kilala po nila yung kanilang tagapagligtas, yung tatlong pantas. At sa buhay po natin, ano po ba yung nagliligaw sa tao? Kasi nakita ko po ito sa buhay po ni King Solomon.
Si King Solomon, noong kanyang kapanahunan, bagamat siya po yung nagsabi sa kanyang buhay, sa unang talata ng aklat po ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Kaya si King Solomon, naging matalino po siya, naging mayaman po siya, at talagang naging maayos yung kanyang buhay. Kaya lang, may tatlong dahilan kung bakit si King Solomon ay nawalan ng totoong katalinuhan. Ano po yun? Una, dahil po sa babae. Matalino po ni Solomon, kaya lang nung pinukso po siya ng mga babae, nawala po yung kanyang katalinuhan. Kaya sabi po ng ibang mga kwento, katalino ka ng mga tao, katalino ka ng tao, bakit ka, gano'n ang kanyang ginawa. Agad-agad ka ng asawa niya, tapos iniwanan niya. Yung po bang nawala po yung kanyang katalinuhan dahil natukso po siya ng babae. Amen po ba doon? O nakita din po ninyo, galing ka ng congressman na yun, o governor na yun, bakit gano'n ka ang ginawa niya? Katalino pa naman ka. Tapos, nasira yung kanyang buhay dahil lang po sa babae. Alam niyo po, sa buhay ng isang tao, bahagi po talaga ng buhay ng tao yan. Kaya kinakailangan, mapagtagumpayan po natin yung mga tukso ng kaaway upang huwag tayong lumabas na mangbang sa paligid po ng Diyos. Amen! Kasi si King Solomon, mapapasin natin yung kanyang buhay, yung kanyang kapanahunan, ilan po yung kanyang naging asawa? At naging kabit, halos 1,000. Ang talino po niya. Pero bumagsak po yung kanyang buhay dahil po sa babae. At ang malungkot po noon, naligaw po yung kanyang pananampalataya. Dahil una doon, sabi nga, nananampalataya po siya sa Diyos na nagbigay sa kanya ng katalinuhan, kayamanan, subalit nung napangasawa po niya yung iba't ibang mga lahi at iba't iba po yung kanilang sinasamba, pati yung kanyang pananampalataya ay naligaw sa paningin po ng Diyos. Kaya yung dulo, sabi niya, lahat ng bagay walang kabuluhan. So, pangalawang nagligaw kay Solomon, yung salitang gold o yung kayamanan. Kaya nasabi nga ng Bible, hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Madaming mga tao, nang una, ang Diyos po nila yung Diyos. Kaya lang nung dumating yung kayamanan, naipagpalit na nila yung Diyos naipagpalit na yung Diyos sa kanila pong mga kayamanan. Kaya malungkot po yung buhay ng isang tao na sinasabi po niya matalino, subalit pagdating ng mga kayamanan, nauna po niya yung Diyos sa kanya pong buhay. Kaya may kwento sa Bible, di ba, yung lalaking hangal. Ang sabi po doon ng Bible, sabi niya, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili, ngunit dukha naman sa paligid po ng Diyos. Matalino po siya sa pagpapayaman dito sa mundo, kaya lang ang sabi ng Bible, siya naman po ay dukha sa paligid po ng Diyos. Hindi po siya naging matalino. Kinakailangan, sabi ko nga, kung nag-iipon ka ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa, mas higit kang mag-ipon ng kayamanan doon sa langit. Yun po yung totoong matalino. May naipon ka ng kayamanan doon sa langit, may naipon ka pang kayamanan dito sa ibabaw po ng lupa. Amen! Amen. Pangatlo, ano po ba yung nagpapabagsak sa buhay ng isang tao? Pangatlo, yung salitang katanyagan. Alam niyo po, madaming taong bumagsak sa buhay dahil sa salitang katanyagan. Hindi po masama po yung magtagumpay ka sa buhay mo. Subalit, sa iyong pagtatagumpay, lagi mo sinasabi sa Diyos lahat ang pasasalamat at pagdakila. Amen! Amen. Pero kapag hindi, sa atin na po yung sinabi mo, dahil sa akin yan, galing. Mangmang ang tingin po sa atin ng Diyos. Kaya napakalaga na makita natin yun. Si King Solomon, bumagsak po siya doon. Bagamat matalino po siya tao, dahil hindi po niya napantayan yung kanyang buhay, bumagsak po siya sa babae, sa kayamanan, baging doon sa katanyagan ng kanyang buhay. Kaya bilang mga matatalinong mga anak ng Diyos, huwag po tayo madaya po ng
kaaway. Amen! Yun po yung una. Sabi nga, maging totoo po tayong matalino. Dahil alam po natin yung tama at alam po natin yung mali. Kasi sa buhay na ito, ano po talaga eh, ang dami po talagang tukso. Nung minsan nga po, may dumaan sa bahay, sabi niya, gusto mo, sabi niya, para sigurado ka may sure yung booking mo, sabi niya, pahiwamuhay ka sa akin yung title mo, sabi niya po sa akin. Sabi niya po sa akin, sabi niya, tapos, i-e-enter ko ka doon, sabi niya sa akin. Sabi ko po sa kanya, sabi ko, hindi pwede ka ako kasi magdodobong enter. Mali ka ako yun. Kasi ano niya, pagka nakakuha ko, sabi niya, hati tayo. Mundo po yun. Kikita ka, kikita siya. Pero ang tanong doon, tama po ba yun? Yun po yung sinasabi ko po na dapat maging matalino po tayo bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kasi yun po yung takbo ng mundo eh. Kaya sabi nga po ng ibang mga lugar, ang dami naman ay ka magsasaka dito sa inyong barangay. So, makikitaan po ako, dapat ano po tayo, maging matalino po tayo. Dapat okay po na maglagay ka ng mga anak mo, kaya lang ilagay po natin doon sa tamang sistema. Amen po ba doon? Gusto tamang sistema. Hindi ko na po sinasabi na hindi mo bigyan ng pagkakataon yung anak mo, malugaw mo, o yung ano. Ilagay lamang po natin doon sa tama. Kasi sabi po nila, sobra kayong area ng pangklara sa mga magsasaka. Kasi yung daw kung mga walang saka, may saka. Aba, hindi po tama, no? Amen po ba doon, mga kapatid? So, bilang mga mananampalataya ng Diyos, paalala po ito sa buhay natin. Gano'n lang po yung makakuha ka ng 5K. Tapos, mali naman po yung sistema po ng ating pamumuhay. So, dapat maging matalino po tayo. Sabi ko nga, bilang mga mananampalataya ng Diyos, makita po sa atin yung pagiging matalino bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, yung pagiging mabuting tao. Sabi po dyan, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi po dito, gamitin daw po natin yung lahat ng pagkakataon sa paggawa po ng mabuti. Kasi sabi po sa aklat po ng Galatia, chapter 6, verse 9, kaya huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabi dito, kaya nga, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa po ng mabuti, alam niyo po ba, hindi kalugihan yan. Kundi ito po yung pagkakataon upang patuloy pa tayong pagpalain pa ng Diyos. Yung paggawa po ng mabuti, kahit malit na bagay lang. Sabi nga ng Bible yung magpainom ka lang na kahit isang malamig na tubig, isang basong malamig na tubig, sa isang tao, hindi ito nawawalan po ng kabuluhan. Ganun po kasimple. Sabi nga ng Bible, ako'y nagutom, hindi ako pinainom, di ba? Ako'y nagutom, ako'y yung pinakain, ako'y nauhaw, ako'y yung pinainom, ano ba? Ako'y nagkasakit, ako'y yung pinuntahan. Kahit na maliliit na bagay, yung ating pong ginagawa, yun po ay napakahalaga sa paningin po ng Diyos. Amen! Amen. Lalo na kung yung isang basong tubig, may kasama pang tinapay. O minsan nga po, pagka po kayo nagpa-follow up, sabi ko nga, medyo nasisira po yung sitwasyon. Diba, painumin ka ng soft drinks, painumin ka ng kape, painumin ka ng juice. Pagka hindi ka pa naman tumanggi, sisirahin yung katawan mo, di ba? Pero yun po kasi yung kagalakan ng mga tao, di ba? Kapag hindi mo naman ininom, hindi mo naman kinain, sabi nila si Pastor, di ba lang kami napagbigya? So, totoo noon,
hindi siya makakabuti sa katawan. Kaya lang, bahagi po talaga yon. Gusto po nila, gawin po nila yon upang patuloy silang pagpalain pa ng Diyos. Kaya sabi nga, huwag tayo magsawa, mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat alam natin sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Ibig sabihin sa lahat ng tao, kahit hindi mo kapatid sa pananampalataya, gumawa po tayo ng mabuti sa kanilang mga buhay. Amen! At pagdating ng panahon, ito po yung nakita kong sistema po ng buhay natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Ito naman daw po yung magaganap. Sabi niya, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Siyempre, kung ano daw po yung ginawa mo sa iyong mga ginawa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ibig sabihin po dito, yung ating ginagawa na mabuti, dadaan po ito sa apoy. Pag sinabing apoy, yun po yung testing kung talagang totoo yung ginawa mo. Paano po ba yung totoo? Hindi po siya pakitang tao lang. Talagang ginawa mo yung isang bagay dahil bukal sa iyong puso. Yung po bang pagtulong mo, pagbibigay mo, talagang bukal sa puso mo. Amen! Lalo na po yung eleksyon. So, dahil po mga mababait po na tao ngayon. Kaya lang, dapat tama po yung puso mo. Halimbawa, binigyan ka, tinulungan ka, dapat tama po yung puso mo, di ba? Sa iyong pagbibigay. Kasi kapag hindi, pagdating ng panahon, sunod lang. Wala lang. Kasi hindi pala tama yung motibo mo. Hindi pala tama yung pagtulong mo. Hindi pala tama yung pagbibigay mo. Hindi pala tama yung paggawa mo ng mabuti. Kaya sabi dito ng Bible, kung ang ginawa ng bawat isa nasunog, wala lang. Kaya lang, ligtas ka pa rin. Kasi mananampalataya ka ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, sabi nga ng Bible, laging paalala, gawin natin ang lahat ng bagay na bukal sa ating mga puso. Masaya at hindi napipilitan lamang. Amen! Amen. Kaya laging paalala, lalo na po kapag tayo nagbibigay, di ba? Iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya, bukal sa kanyang puso at hindi napipilitan lamang. Kasi dadaan po yan sa apoy eh. Nakikita ng Diyos yan. Pagdating ng panahon. Yung po bang mas maganda yung, di ba kaya kung may mga kwento yung babaeng baong, yung babaeng last 2 minutes na yung kanyang pagkain, pero bukal sa puso nila yung pagbibigay. Makita natin. Pinagpapala sila ng Diyos ng siksik, liglig, at umaaraw. Kasi tama po yung puso nila sa kanilang ginawang pagbibigay. Yung paggawa po nila ng mabuti. At isa pa po na binanggit ni Apostol Pablo, sabi niya dito sa 2 Corinthians 5:8, sabi niya, malakas ang aming loob at mas gusto pa na naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Ito po yung pangusap ni Apostol Pablo. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging na nasa katawang lupa o maging sa piling niya. Sapagkat lahat ng tao ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti. Ibig sabihin, blessing ka doon sa ginawa mong mabuti pagdating ng panahon. O masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. So, tayo naman po pala yung makikinabang. Kung ano yung ginawa mo, makikinabang ka. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya,
huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat alam natin sa takdang panahon tayo ay mag-aani. Dito sa buhay na ito, mag-aani ka, maging sa buhay na darating pagdating ng panahon. Sabi nga na, lagi natin sinasabi dito sa church, ang paglilingkod sa Panginoon ay pag-iipon ng kayamanan doon sa langit. So, paghahap mo sa Panginoon, ito yung mga ginawa mong mabuti nung nabubuhay ka dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ito yung mga gantimpala na nakalaan sa iyo. Amen. Amen. Kaya sa buhay po natin, huwag tayong magsasawa sa paggawa po ng mabuti. At magagawa mo lang yan sa gabay at patnubay ng salita po ng Diyos. Pero kapag wala po yung gabay at patnubay ng salita ng Diyos, hindi mo magagawa po yan. Kasi yung tao sa ating pong kapanahonan ngayon, gusto niya sila mabuhay, di ba? Bakit ko siya bibigyan? Sa akin to eh. Ako yung nagpagal nito eh. Ako yung nagsumikap nito eh. Di ba? Yun po kasi yung tao eh. Pero tayo, patuloy tayong hinuhubog ng Diyos na tayo po yung maging mapagbigay. Maging mabuting tao. Kung minsan, di ba, nanonood po tayo sa video, yung mga tumutulong, di ba, di ba lang, nakakapanood ko kayo, yung mga foreign, ano lang, di ba, sabi niya, yung nagkukunwari po siyang pulubi, di ba? O na, pahingi nga po ng mga kain, kasi wala po akong makakain eh. Tapos binigyan, di ba? Ang dami niyang hinihingan, hindi siya binibigyan. Tapos may isang babae na nagtitinda, binigyan po siya. Eh, pasensya ka na, ito lang may bibigay ko kasi wala pa akong madaming na ibenta eh. Na ibibigay niyo talaga ito. Oo, sabi niya, kasi nakakaawa ka naman. Wala kang makain. Di ba, pagbalik po noong binigyan, higit pa po doon sa kanyang ibinigay po sa kanya. Bakit? Gumawa po siya ng mabuti. Amen. Amen. Hindi natin alam kung minsan may mga pagkakataon na testing lang sa buhay natin kung gaano po natin gustong sundin at gawin yung kalooban ng Diyos. At kapag nakita naman po ng Diyos yun, ang Diyos naman po ang magpapaala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen! Kaya yun po, huwag po tayo magsawa na gumawa ng mabuti. Pangatlo, sabi nga po dito ay mapuspos ng Espiritu Santo. Ang sabi po ng talata, huwag kayong maglasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. So, bakit po? Sabi nga, kinakailangan daw po bilang isang mananampalataya ng Diyos, mapuspos po tayo ng Espiritu. Paano po tayo mapupuspos? Kinakailangan, sabi nga, nandyan po yung pag-aawitan, nandyan po yung ating pagsamba sa Diyos, nandyan po yung ating patuloy na pananalangin sa Diyos. Kasi mula po doon, kinakausap po tayo ng Panginoon. Pansinin po natin sa Bible. Nasabi dito, sa Aklat po ng Gawa, 1:8, binanggit po ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem at buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po yung sinabi ng Panginoon. At doon po sa Acts chapter 2, verse 1, sabi dito, nagkakati po silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano, may ingay na nagmula sa langit na tulad ng unggong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa Espiritu, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Alam niyo po,
Kapag yung tao nag-aawitan, sumasamba, nananalangin sa Diyos, nandun po yung may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Napupuspos po yung mga tao. Kaya kung minsan sa pananalangin, makita mo, may napupuspos talaga eh. Sa pagkilos ng Holy Spirit, napupuspos po sila. Yung iba naman, umaawit pa lang, umiiyak na po siya. Napupuspos po siya ng Holy Spirit. Kaya sa buhay daw po natin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, sabi niya, iwasan na daw po natin yung salitang paglalasing. Amen. Palagay ko, lalo bang naglalasing na dito. Ulitin ko lang po uli para patuloy natin makuha. Sa Ephesians 5:18, huwag kayong maglalasing. Yan. Sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. May nakita na ba kayo naglalasing na maganda yung buhay? Wala. Diba? Sabi ko nga nung last Sunday, huwag mo nang hintayin na magkasakit ka pa bago pa huminto maglasing. Sabi ko nga ako, nagpapasalamat sa Diyos, nung ako'y magkasakit, hindi na po ako naglalasing. Hindi na po ako naninigawin nyo. Kasi kung tinamaan ko ako na kasalukuyan pa akong nagbibisyo at naglalasing, baka ang sasabihin sa iyo ng doktor, may cancer ka sa baga. May bukol ka sa baga. Kasi yung po talaga yun. Diba? Kaya, yung Bible, nagpapaalala po sa buhay ng bawat isa natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Sabi niya, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Dahil tayo po yung mga mananampalataya na, kinakailangan lagi daw po tayong puspos. Amen! Kapag puspos po kasi yung isang tao, lagi po siyang masigla, lagi po siyang masaya. Punong-puno po siya ng pag-asa sa buhay. Amen! Pero yung tao hindi puspos, ay, lagi po siyang lantanggulan. Nawawalan po ng pag-asa sa buhay. At ang sasabihin niyo lagi sa kanyang buhay, hindi na natapos eh kahit problema lang. Hindi na tao makakaaw sa buhay. Walang pag-asa, di ba? Pero yung mga taong puspos, Lord, alam ko, pinalalakas mo lang ako. Pinakitibay mo lang ako sa mga pagsubok ng buhay. Amen? Puspos kasi. Alam niyo po, yung mga taong puspos, matapang sa kabila po ng mga pagsubok ng buhay. Amen? Kagaya ni David, di ba? Napakatindi ng battle. Pero hindi siya natakot. Bakit? Puspos po siya. Ganun din po sa buhay natin, kahit na tayo po dumala ng mga problema, mga pagsubok ng buhay, pagkakasakit sa buhay, kapag puspos ka, kayang-kaya po natin pagtagumpayan sa tulong ng Diyos. Pero kapag hindi ka puspos, ayaw mo lang tumayo. Hindi ka pa mamamatay, sinasabi mo na, mamamatay na ata ako. Kasi hindi ka puspos eh. Pero kapag puspos ka, agaya mo ni Hezekiah, Lord, nananalangin ako sa iyo. Alam mo naman yung naging buhay ko. Kaya, nung nag-pray po si Hezekiah dahil puspos, pinakinggan ng Diyos, di ba? Binigyan pa po siya ng 15 tao. Pero kapag hindi puspos po yung isang tao, hindi pa mamamatay, sinasabi niya, mamamatay na ako. Kaya mahalaga, mapuspos po tayo ng Espiritu. Amen! Palakpakan nga po natin ang Diyos. At paghuli, sabi nga dito ng Bible, lagi po tayo mapagpasalamat. Alam niyo po, makapagpapasalamat ka lang sa Diyos kapag alam po natin yung salita ng Diyos. Pero kapag hindi mo alam yung salita ng Diyos, hindi mo kaya magpasalamat sa Diyos. Sabi nga po dyan sa talata natin binasa, sa verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos. Lagi. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Alam niyo po yung pagpapasalamat sa Diyos, sabi po na isang awit, sa hirap o ginhawa, dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Si
si Job noong kanyang kapanahunan, nasabi niya doon sa kanyang asawa, sa mabuting bagay ka lamang ba magpapasalamat sa Diyos at sa masasamang bagay ay hindi ka magpapasalamat sa Diyos. So, sabi nga sa buhay natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, tayo po ay laging magpasalamat sa Diyos. Amen? May biyaya man po yan, wala pong dumating na biyaya, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi una, buhay ka pa, malakas ka pa, nakakalakad ka pa. Ang dami pong pwedeng pagpasalamat sa Diyos, yung nakakakain ka pa. Yung iba nga po, hindi na makakain eh. Di ba? Nakaano na lang, nakatubo. Salamat sa Diyos, hindi ka nakatubo. Di po ba? Salamat sa Diyos, hindi ka naka-wheelchair. Di ba? Nakakalakad ka pa. Ang dami po natin pwedeng magpasalamat. Yung iba, hindi na malasahan yung pagkain. Ikaw, nadalasahan mo pa. Ang kulang lang, pagkain. Yung iba naman, sabi ko nila kung kailan ako madaming pera pambili ng pagkain. Sa kanya na ako makakain. So, lahat ng bagay, matuto po tayo magpasalamat sa Diyos. Amen! Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Thessalonica, 1 Thessalonians 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Nananampalataya po ba tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos? Nung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus, hawak po ng Panginoon yung buhay natin. Alam po ng Diyos yung buhay natin. Kahit maliit na bagay na nagaganap sa buhay natin, alam ng Diyos. Sabi nga ng Bible, kahit buhok ng iyong ulo ay bilang ng Diyos. Ibig sabihin, ganun po tayo kakilala ng Diyos. At kung naniniwala ka na hawak ng Diyos yung buhay mo, kilala ng Diyos yung buhay mo, wala kang dapat na ipag-alala sa iyong buhay. Wala kang dapat na ikabalisa sa iyong buhay. Kundi ang gagawin mo na lang, Lord, salamat. Dahil buhay ako, at naniniwala ako kung paano mo ako binigyan ng buhay, kaya mo din ibigay yung aking kabuhay. At naniniwala din po ako kung naibigay mo sa akin yung aking katawan, kaya mo din kong ibigay yung aking pananamit. So, ganun po yung Diyos. Kaya mula doon, pwede ka magpasalamat talaga sa Diyos. Amen! Amen! Kasi kung minsan yung tao, ang gusto lang niya pasalamatan ng Diyos kapag may bagong bagay. No? Thank you! Eh kung di ka na binigyan ng bagong bagay ng Diyos, hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. Ganun po ba? Kasi, Lord, thank you, may bago ako cellphone. Eh kung bumagsak, magpapasalamat ka pa ba sa Diyos? Diba? Sabi nga po ng isang tao na nabagsakan po yung kanyang paa. Naputol yung mga daliri. Lord, thank you! Sabi niya. Bakit pasalamat? Parang putol na yung paa. Kasi sabi niya, Lord, kung sa ulo ko tumama, patay na ako. Amen! Amen. Kasi yung iba nakita lang po yung balit, hindi niya nakita yung kung sa ulo tumama po yun, patay siya. O kaya po yung kwento nung doon po sa gubat. Kasi magkakaibigan po sila. So, lagi daw po siyang naiiwan kasi pilay po siya sa paglalakbay po nila sa gubat. Eh, nagkataon pala doon sa gubat po na yon, may mga tao kumakain po ng tao. Yung po mga sa tribo. Mga kanibal. At naghahatid daw po sila sa mga Diyos nila, ng mga tao. Kaya lang, alam niyo ba ang napakagandang blessing doon? Sabi niya, doon daw po sila ay nahuli. Nahuli daw po sila. Nung nahuli sila, kasi ang parang tunan po pala doon sa kanilang sa tribo po na yun, kinakailangan pag naghandog sila, walang kapintasan. Eh, pilay po siya. Hindi po siya inihandog, hindi po siya pinatay. Pinaalis po siya, kasi may kapintasan po siya. Kaya sabi niya, Lord, thank you.
Sabi niya, kung nagkataon pala hindi ako pilay, patay na pala ako. Amen. May layunin po yung Diyos sa buhay po natin. Kung bakit may mga ganong pagkakataon na hindi natin kung minsan maintindihan, maunawaan sa ating pong pamumuhay bilang isang tao. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, magpasalamat po tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Si Apostol Pablo, ang dami po niyang dinanas na buhay, di ba? Nabilanggo po siya, natuklaw po siya ng ahas, ano pa? Nanganib po yung kanyang buhay nung sila po yung naglalakbay. Ang dami, dumanas po siya ng tagutom. Subalit sa kanyang buhay, sabi niya, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Nung tayo po yung nakipag-isa sa Panginoon, wala pong aksidente na pwedeng maganap sa buhay natin. Lahat ng bagay may kapahintulutan ng Diyos at may layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen! Kasi bahagi po yan. Noong minsan nga po, nung naikwento ko na po dito, nanood po ako ng video sa isang pagpapasalamat. Sabi niya, halimbawa, sabi niya, ikaw, naglalakbay ka, yung kasama mo may sasakyan, kotse, ikaw nakamotor. Ang maganda doon, sabi niya, para kayo nakarating sa inyong pinuntahan. Kaya lang, pagkakaiba doon, nakakotse siya, ikaw nakamotor. O may mga pagkakataon naman yung iba, kumakain siya ng masarap, ikaw hindi naman masarap. Ang maganda doon, para kayo mabusog. Amen. Amen. Yung po bang gano'n? Kaya kapag nakita mo yun, thank you, o nga, tama. Kasi siya, kahit masarap yung kinain niya, nabusog siya. Ako, kahit na hindi masarap yung kinain ko, nabusog ako. O siya nga, sabi niya, nakahiga siya sa kutsyon. Ako, sa balik. Ang maganda doon, natulog siya, natulog din ako. Kaya sila matulog. Amen. Kung isa kasi kaya hindi tayo makapagpasalamat sa Diyos, tinitingnan po natin yung mga bagay na yun. Kaya naikwento ko nga nung fellowship dito, sabi ko, bilang tao, nahihiya po ako. Kasi umattend po ako ng meeting ng mga minister ng Pampanga. Pag po sinabing minister ng Pampanga, head po lahat yun, head ng bawat ministry. Kasama po yung Calvary. Saka po yung Guaragawa, Lubao, Magala, lahat po ng bayan po ng Pampanga. Umattend po kami doon. So nagkataon, ito mga kasama kong pastor na may sasakyan, hindi available. Gusto, sabi ko, meeting natin. O, sabi niya, kaya lang kinabukasan. Gusto, hindi ako pwede, may lakad ako, sabi ko. Okay, sabi. Tinawagan ko nga po yung isa. Eh, sabi niya, pastor, nandito ako sa Maynila. Sabi niya, hindi ako pwede. Pangatlo, yung isang kasama po natin pastor, sabi ko, kahit walang aircon yung kotse, pwede lang. Sabi ko, kotse na lang. Tinawagan ko, pastor, sabi niya, paso yung lisensya, ayaw ano ko, sabi niya, kotse ko. Ha? Walang Diyos talaga, ha? Sinakyan ko yung XRN. Okay, sabi ko, ang mahalaga, nakarating ako. Amen! Kaya lang, nagparking ako sa gilid. Tatabi mo ba naman? Montero. MUX. Doon ka na lang sa gilid. Bakit medyo hindi naman masyadong halata? Amen. Kaya nung umalis, nasa lupa sila. Nauna na ako lumabas. Kaya lang, sabi ko na sa kasama ko, pastor, sabi niya, sa susunod, isama mo ako. Sabi niya, bakit ka ako? Sakyan natin, yung minibus. Sabi niya, pagparada mo nun, pinakamahaba naman yung sa'yo. So, sabi ko nga, Lord, thank you. Dahil ikaw lang bibigay ng comfort. Amen. Kasi may mga pagkakataon sa buhay ng tao, kapag tinignan mo yun, hindi ka dadala ng meeting. Nakakahiya, sasabihin mo. Bilang tao. Eh, anong iyaw doon? Hindi ka dadala ng meeting, hindi ka pupunta. Bawa, may kayo may union, magkaka-classmate. Nabalitan mo yung mga classmate mo. May doctor, may engineer. Eh, wala kang sasakyan. Ano gagawin mo? Hindi na ako dadalaw. Ganun po ba? So, sabi ko nga, ang tingnan natin, kung sila'y nakarating doon, nakarating kami doon, okay lang.
Amen! Amen. Masalamat ka sa Diyos kasi may sasakyan ka pa. At kung wala ka sasakyan, nakisakay ka doon sa iba, salamat. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ulitin ko lang, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, naman po yung panahon, sitwasyon, ng buhay. Thank God. Amen. Sa Romans 8:28, sabi dito, last verse, alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So sabi nga, alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Alam niyo po ba, pinapahintulutan ng Diyos yung mga bagay na yun sa ikabubuti natin. Amen. Ibig sabihin, minomoldi ka lang ng Diyos sa mga bagay na yun para mas lalo kang maging mabuting tao. Maging mabuting mananampalataya po ng Diyos. Amen! Kasi kung minsan, nagiging mabuti ka lang kapag medyo maginhawa, kapag sa mga bagay na hindi na po maginhawa, nawawala na po yung ating pagiging mananampalataya ng Diyos. So, minomoldi lang pala tayo ng Diyos sa mga bagay na yun. Upang mas lalo tayong maging mabuting mananampalataya po ng Diyos. Amen! At sabi niya dito, sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. May layunin po yung Diyos sa buhay natin. Kaya sa buhay natin, kagaya po ng pinag-aaralan natin sa umaga po ito, bilang mga mananampalataya ng Diyos, sabi nga, maging matalino po tayo, maging mabuti po tayo, mapustos po tayo ng banal na Espiritu, at patuloy po tayo magpasalamat sa Diyos. At magagawa lang natin ang lahat ng bagay kapag tayo namuhay sa liwanag ng salita po ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ang siya pong gagawin po sa atin upang makapamuhay tayo sa ayon sa Kanyang palatuntunan.